Isang normal na araw lang sa kindergarten. Para sa mga batang may taglay na makabayani o heroic na kakayahan. Naglaro sila, nagsaya, at nagkagalitan gaya ng karaniwan. Ngunit agad natapos ang lahat nang biglang umatake ang isang halimaw. Nagtakbuhan sa takot ang lahat ng mga bata. Maliban sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki. Ang pangalan niya ay Nuyana, at siya ang bida ng kwentong ito. Wala siyang takot na hinarap ang halimaw sa isang labanan. At sa kanyang katapangan, nailigtas niya ang lahat ng iba pang bata. Paanong naging ganoon siya kalakas sa murang edad? Sa katunayan, isa siyang regressor. At ito ang kwento kung paano siya naging isa. Nagsisimula ang kwento sa isang lalaki, na malapit ng maging tunay na bayani. Sa harap niya ay isang halimaw na katatapos lang niyang patumbahin. Siya si Nuyana, na nasa loob ng isa sa 8 itim na dungeon sa mundo. Isang lugar na kinatatakutan ng lahat. Wala pang ni isa ang naglakas loob na tapusin ang dungeon na ito. Ang lugar na ito ay tinatawag na Abyss. Habang lumalakad sino papasok, mas marami pang halimaw ang lumilitaw sa harap niya. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at pinatay ang isang nilalang. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, biglang umatake ang isang ahas na halimaw at bumaon ang pangil nito sa kanyang braso. Mabilis itong inuganino at binagsak sa lupa. At nang makakita ng pagkakataon, agad niyang pinutol ang ulo nito. Patay agad, habang akala niyang tapos na ang panganib. Napansin niya ang isa pang halimaw na nagkukubli sa dilim. Sumugod ito sa kanya, at mabilis ang reaksyon nino. Tinaga niya ito gamit ang espada. Ngunit kinagat ng halimaw ang kanyang espada at binali ito. Sa isang malakas na hampas ng buntot nito, napalipad sino at bumagsak sa malayo. Sa kabila ng matinding atake, hindi sumuko sino. Agad siyang kumuha ng isa pang espada. At sinugod ang halimaw, tinaga ito sa leeg at napatay. Habang hinihingal siya, laminggaling siya sa paligid. At napagtantong patay na ang lahat ng kasama niya. Sa pagkakita sa kanilang mga bangkay, mahina niyang sinabi, patay na silang lahat, pero sa tabi, may nakita siyang espada. Pinulot niya ito at buong tapang na sinabi na kahit mag-isa na lang siya. Haharapin niya ang boss ng dungeon. Dumating sino sa isang dambuhalang pintuan. Nasa harap siya ngayon ng silid ng boss. Pagbukas niya ng pinto, ang bumungad sa kanya ay kadiliman lang. Habang sinusubukan niyang unawain ang paligid, napagtanto niya na naroon ang Master of Darkness. Sa oras na iyon, damilat ang mata ng boss. Isang butas ang agad na nabuo sa tiyan nino. At sa lakas ng tama, napalipad siya at bumagsak sa pinakadulong pader ng silid. Sa kabila ng matinding sakit, natawa sino. Napagtanto niyang dito siya mamamatay. Mahina niyang bulong. Masyadong malakas ang boss para sa sangkatauhan. Imposibleng matalo ito. Hindi niya inakalang dito siya mamamatay. Pero hindi naman ganoon kabigat ang pakiramdam. Mas malayo na ang narating niya kaysa sa sinuman sa dungeon na ito. Walang ibang naglakas loob na umabot sa ganito. Biglang may sumigaw ng pangalan niya. Isang babae ang nagsabing hindi siya maaaring mamatay doon. Si Yujong iyon. Tumakbo siya kay No at agad siyang sinimulang pagalingin. Gulat na gulat si No, tinanong niya kung paano siya nabuhay. Sinabihan niya si Yujong na umalis na habang may oras pa. Pero hindi siya nakinig. Sumigaw siya na tumahimik si No. At sinabi niyang ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Habang patuloy sa paghilom ng mga sugat ni No, naisip ni Yujong na isang milagro na buhay pa siya. Ngunit kung kaya niyang gumawa ng milagro, sigurado siyang maliligtas niya si No. Hindi na makapagsalita si No. Pero sa kanyang isipan, tinanggap na niya ang kapalaran. Wala siyang pinagsisisihan. Inali niya ang buong buhay niya sa pangangaso ng mga halimaw. At dito matatapos ang lahat. Wala siyang lungkot para sa sarili. Pero nag-aalala siya para kay Yujong. Iiwan niya itong mag-isa sa mapanganib na mundong ito. Kahit hindi siya nagkaroon ng matibay na ugnayan sa sinuman. Ang pag-iisip na ang dalagang iyon, na ngayon nasa simula pa lamang ng pagiging ganap na adulto, ay may iwan sa malupit na mundong ito ay nagbibigay sa kanya ng bigat sa dibdib. Umiiyak si Yujong at sumisigaw na ililigtas niya sino kahit anong mangyari. Alam niyang limitado lang ang kakayahan niya. Kaunti lang ang panahon na kaya niyang ibalik. Pero handa siyang ibigay ang lahat. Matupad lang ang milagro. Sinimulan ni Yujong ang kanyang himala. Nagliwanag ang paligid sa gintong liwanag. Pagkatapos ng milagro, damilat ang mata ni No.
Sa harap niya ay may dalawang tao. Sinubukan niyang magsalita, pero ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay parang iyak ng sanggol. Nalito siya, ano itong lugar na ito? Tiningnan siya ng ama niya at sinabing siya ang gumising sa kanya. Ngunit imbes na tumingin sa kanyang ama, hinawakan nino ang daliri ng kanyang ina. Ngumiti ang kanyang ina at sinabing hawak na rin siya ng kanyang anak. Medyo nagselos ang kanyang ama at sinabing, tingnan mo rin ako, pero hindi siya pinansin nino. Nalilito ang isip niya, napagtanto niya ang katotohanan, hindi siya patay, hindi ito kabilang buhay, sa hindi maipaliwanag na paraan. Bumalik siya sa nakaraan, sa panahong isa pa lang siyang 1 taong gulang na sanggol. Hindi siya makapaniwala, imposibleng mangyari ito. Ngunit bigla niyang naalala, bago siya mamatay, ginamit ni Yujong ang kanyang kapangyarihan. Lumikha siya ng milagro at ibinalik ang oras para kay No. At ngayong alam niya ang lahat. Hindi na siya nagtataka kung bakit. Isa si Yujong sa pinakamalalakas na tao. Kahit pa sa hanay ng 12 sovereign. Kung may sino mang kayang gumawa ng ganitong himala, siya iyon. Samantala, pinagmamasdan ni No ang kanyang mga magulang. Ngumiti ang ama niya at sinabing kamukha raw ni No ang kanyang ina. Tumawa naman ang ina at sinabing malalaki ang mga mata ni No. Tulad ng sa kanyang ama, tinitigan sila ni No at naisip na hindi niya akalaing. Makikita pa niyang muli ang mga magulang niya ng ganito. Sa nakaraang buhay niya, nawala sila nang siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Inatake ang kanilang tahanan ng mga halimaw. At mula noon ay kinamuhian na niya ang mga ito. Ngunit ngayon, nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang kanyang hinaharap. Mahigpit niyang pinisil ang kamao at tahimik na nangakong. Hindi na mauulit ang nakaraan. Napansin ng kanyang mga magulang ang pagharap niya ng kamao at na-excite. Sinabi ng ina sa ama na kunin agad ang kamera, upang kuhanan ang sandaling iyon. Nakahiga sino sa sahig, malalim ang iniisip. Tiyak na niyang bumalik na siya sa nakaraan. Dala pa rin niya ang lahat ng alaala ng dating buhay. Ngunit kasalukuyan siyang nakakulong sa katawan ng isang sanggol. Sa sandaling ito, wala siyang magawa. Hindi siya makapagsalita, makalakad, o makakilos ng mag-isa. Kasama lang sa araw-araw niya ang kumain, matulog, at wala ng iba. Ang tanging hamon niya sa ngayon ay matutong damapa o gamulong sa unang pagkakataon. Habang ganoon, pinapalakas naman siya ng kapatid niyang si Yuna. Idiniin itong pagbutihin pa ni No ang pag-ikot ng katawan. Tinignan siya ni No at ipinaliwanag kung sino si Yuna. Siya ang nakatatandang kapatid. Sa nakaraan, pinakaburadong alaala niya si Yuna kumpara sa kanilang mga magulang. Gayunman, mayroon pa ring isang tagpong malinaw sa isip niya. Ang araw na inatake sila ng mga halimaw. Ang araw na nawala ang mga magulang nila. Noong araw na iyon, mahigpit siyang niyakap ni Yuna at nangakong paprotektahan siya. Alam pa rin niya, kung paano siya hinawakan ni Yuna. Kung paano siya sinabihang hinding-hindi siya pababayaan. Habang inaalala ito, biglang nakapag-roll over mag-isa si No. Nang hindi niya namamalayan, natuwa si Yuna at palekpak ng palekpak sa tuwa. Tinawag siyang pinakamahusay na nakababatang kapatid. At niyakap ng mahigpit. 9 na buwang gulang na ngayon si No. Nagsimula na siyang sumipsip ng mana sa katawan. Pinaliwanag niyang ang mana ay nasa lahat ng bagay. Minsan kaunti lang, minsan namang siksik. Ngunit laging naruroon. Sa dating buhay niya, kaunti lang ang mana sa katawan niya. Pero ngayon, determinadong punuin niya ito mula pagkabata. Samantala, lumapit si Yuna kay No. Pinagmasdan ni No at napansin niyang malakas ang likas na enerhiya sa katawan nito. Ngunit ang kapangyarihang iyon, gaano man katindi, ay mapanganib din. Kapag sumobra ang enerhiya sa isang tao, pwede itong mauwi sa pagkalason. Naunawaan ni No ang panganib. Bago pa lumala at maging komplikado, kailangan niyang tulungan si Yuna na kontrolin ang lakas nito. Habang tinutulungan siyang maglakad ni Yuna, hirap man siya, determinado naman. Sabi ni Yuna, gusto niyang matutong lumakad ng maayos si No. 4 na taong gulang na ngayon si No. Ipinagmamalaki niyang mas mahusay na siyang maglakad at magsalita. Dagdag pa, mas madalas na siyang nakakalabas at nakakapag-explore. Sumama si No kay Yuna sa labas, kasama ang ilang bata. Masayang binati ni Yuna ang mga bata at sinabing isinama niya si No ngayon. Nasa gilid lang si No, pinagmamasdan kung paano kinakaibigan ni Yuna ang lahat.
Napansin niyang popular si Yuna sa mga bata at pati sa mga kapitbahay. Kung ikukumpara niya ang sarili, pakiramdam niya'y wala siyang laban. Halos walang nakakapansin sa kanya. May isang batang babae na napansin si No at napakunot-noo. Tinanong siya nito kung anong ginagawa niya roon. At sinabing wala raw may kailangan sa kanya doon. Kalma siyang sumagot, dinala lang daw siya roon ng sapilitan. Tinawag niya ang bata na matabang Minji, na agad ikinagalit nito. Sumigaw si Minji, paalala na ilang ulit na niyang sinabi, na huwag siyang tawaging ganoon, Minji ang pangalan niya. At gusto niyang tawagin sa tunay niyang pangalan. Ngumisi si No at sinabing dahil kain lang daw ng kain si Minji. Itatawag pa rin niya ang pangalang matabang Minji. Pagkatapos ay sinabihan niya itong kumalma at manahimik. Samantala, nagtipon ang mga bata at nag-usap kung anong laro ang kanilang lalaruin. Isa sa kanila ang masayang nagmungkahi na maglaro ng Cops and Robbers. Dahil marami sila ngayon, tiningnan sila ni No at napabuntong hininga. Iniisip kung gaano sila kabata at kainosente. Ayaw niyang makisali sa mga larong pambata. Kasama ang isang grupo ng musmos. Sa isip niya, siya ay 32 dagdag 4 na taong gulang na. Habang papalapit na siyang tumanggi, lumapit sa kanya ang kapatid niyang si Yuna na punong-puno ng sigla. Masaya niyang sinabi na ito ang unang beses ni No na makalaro ng Cops and Robbers. Kaya ipapaliwanag niya ng maayos ang mga patakaran. Habang nakatingin sa maliwanag ng ngiti ni Yuna, naisip ni No na alang-alang sa kanya. Kaya niyang gawin kahit ito lang. Maya-maya, magkasamang umuwi sina No at Yuna. Balot ng putik at dumi ang kanilang mga damit. Dahil sa paglalaro kasama ang ibang mga bata, tiningnan ni Yuna ang kanilang maruruming damit at natawa. Sabi niya kahit nadumihan sila, masaya naman sila at iyon ang mahalaga. Sumang-ayon si No habang patuloy silang naglalakad. Habang naglalakad sila, napansin nilang may isang madilim na eskinita sa unahan. Mula sa anino, lumabas ang isang mailap na aso. At nagsimulang lumapit sa kanila. Mabilis na hamarang si Yuna sa harap ni No. Sinabihang manatili sa likuran niya. Nangako siyang paprotektahan siya, ngunit nanginginig ang kanyang boses sa takot. Biglang naalala si No. Sa kanyang nakaraang buhay, may alaala siyang yakap siya ni Yuna at sinabing, eksaktong ganoon ding mga salita. Pero noon, wala siyang magawa. Hindi siya makakilos. Ngunit sa pagkakataong ito, magiging iba ang lahat. Lumapit si No, determinado siyang protektahan si Yuna. Ayaw na niyang maging mahina. Habang nagsasalita siya, isang makapangyarihang aura ang unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay lumaganap sa paligid niya. Malakas at nakabibighani. Ang aso, na nakaramdam ng kakaibang lakas, ay biglang natigilan. Makikita sa mga mata nito ang takot. Naramdaman itong hindi ordinaryong bata si No. Samantala, galit na si No at mariing sinabi sa aso na lumayas. Pagkarinig nito, agad na tumakbo palayo ang aso. Pagkatapos noon, pinigil na ni No ang nakakakilabot niyang mana. Nanunood si Yuna sa gulat. Tiningnan niya si No at gustong magsalita. Ngunit bago pa siya makapagsimula, sinabi agad ni No na wala na siyang dapat ipag-alala. Tiniyak niyang mas malakas siya kaysa sa iniisip nito. Nangigigil sa tuwa, agad na tinanong ni Yuna si No kung ang ginawa ba niya ay isang anyo ng mana control. Nakiusap siyang turuan siya kung paano iyon ginawa. Hindi inalis ang tingin kay No. Puno ng paghanga at pag-uusisa ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si No at pumayag. Saying handa siyang turuan siya. Lalong natuwa si Yuna. Naisip ni No na balak naman na talaga niyang turuan si Yuna kung paano kontrolin ang mana, kaya ayos lang. May ngiting abot tainga, hinawakan ni Yuna ang kamay ni No. At hinayla siya pauwi, sabay sabing dapat na silang bumalik. Habang naglalakad, tahimik na nag-isip si No. Gusto niyang protektahan ang ngiti ni Yuna habang buhay. Simula nang bumalik siya dahil sa regression. Alam na niya kung kailan mangyayari ang trahedya sa kanilang pamilya. Naalala niyang nawala sa kanya ang buong pamilya. Nang siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, mababaliktad na ang lahat. Nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon. At gagawin niya ang lahat upang hindi na muling mangyari ang trahedya. Sinimulan ni No ang pagsasanay ni Yuna sa mana. Sinabi niyang paikutin ang isang top gamit lamang ang kanyang mana. Sinubukan ito ni Yuna ngunit hirap siyang kontrolin ito. Pinanood ni No ang kanyang pagsubok at sinabihang mag-focus. Ipinaliwanag niyang kailangang balansehin
ang enerhiyang ginagamit sa kanan, sa pamamagitan ng kaparehong lakas sa kaliwa. Kapag pantay, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng top. Narinig ito ni Yuna at sinabing mas mahirap pala kaysa sa akala niya. Nakatayo Sino sa gilid habang pinagmamasdan ang pagsisikap ni Yuna. Napansin niyang napakaraming mana ang taglay nito, ngunit hindi nito magamit ng maayos. Nakakatawa raw isipin na kahit ganoon kalakas si Yuna, hirap pa rin siyang gamitin ito ng epektibo. Lalo namang nangganyo si Yuna at sinabing, patutunayan niyang kaya niya. Nag-ipon siya ng malaking enerhiya ng mana, at itinuon ito sa top. Ngunit dahil sa biglang bugzo ng enerhiya, nagwala ang top, umiikot sa kung saan-saan. Tiningnan ito ni No at nagkomento, mahaba-haba pa ang lalakbayin ni Yuna, bago niya tuluyang makabisado ang kanyang kakayahan. Maya-maya, nakaupo si No kasama ang kanyang pamilya habang nanunood ng TV. Habang nanunood siya, tiningnan siya ng kanyang ina at sinabi na sa susunod na taon. Pagdating niya ng 6 na taong gulang, kailangan na niyang magsimulang pumasok sa kindergarten. Tumingin si No sa kanya at sinabing hindi niya kailangang pumasok sa kindergarten. Ipinaalala ng kanyang ina na may pangako siyang binitiwan, na kapag siya'y 6 na taong gulang na, papasok siya sa paaralan gaya ng napagkasunduan nila. Nag-isip si No sandali. Naalala niyang mula pa sa simula, ayaw na talaga niyang pumasok. Pero sa huli, pinanggakwan niya ang kanyang ina. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Napabuntong hininga siya, Nenes. Hindi siya makapaniwala na kailangan niyang maupo sa loob ng silid na pawn ng may ingay na bata. Palangit-ngit at iyakan pa lang nila. Sumasakit na agad ang ulo niya. Habang nakaupo siyang tulala pa rin. Biglang nakuha ng boses ng tagapagbalita sa TV ang kanyang atensyon. Sinabi nito na malapit nang magsimula ang bagong taon. 1 minuto na lang. Dagdag pa ng tagapagbalita, ang pagsisimula ng taong ito ay napakahalaga para sa buong sangkatauhan. Hiniling niyang tutukan ng lahat ang screen, dahil may isang malaking bagay na magaganap. Samantala, sa screen ng TV, lumitaw ang isa pang reporter. Nakaupo siya sa loob ng isang helicopter at nakatingin sa labas. Sinabi niyang nasa itaas sila ngayon ng Jangmayo Shrine, ang lugar kung saan nakalibing ang sinaunang hari at reyna. Ipinaliwanag niyang ang lugar na ito ang siyang magiging simula ng bagong yugto para sa sangkatauhan. Tahimik na nakinig si No sa ulat. Naisip niya kung paanong kamakailan lang nadiskubre ng mga tao, kung paano gamitin ang mana, nang matuklasan nila ang kapangyarihan nito. Lahat ay nabighani sa paggamit nito. Ngunit ang hindi nila naunawaan ay kapag masyadong maraming mana ang nagtipon sa isang lugar, nangganganak ito ng mga halimaw. Ang pagkaalam na ito ay humantong sa isang trahedya. Noong taong 1979, isang pangyayaring bumaliktad sa mundo ang naganap. Ito ay tinawag na katapusan ng siglo. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga halimaw ang lumitaw at umatake sa sangkatauhan. Sa South Korea pa lamang, 30% ng populasyon ng Nolipol. Lumaganap ang takot sa bawat sulok. Naramdaman ng lahat ang tunay na bangis ng mga nilalang na ito. At marami ang nagtanong kung saan nga ba sila nagmula. Bumagsak ang mga pamahalaan, batas, at ang buong estrukturang panlipunan. Sa bigat ng sakuna, tanging ang mga hunter, ang may kakayahang gumamit ng mana, ang may kapangyarihang lumaban sa mga halimaw. Dahil dito, isang bagong sistema ng kapangyarihan ang isinilang. Ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang mga elite, ang tuluyang kumontrol sa lipunan. Sa ilalim nila, naroon ang mga hunter, ang tanging mga nilalang na may lakas upang humarap sa mga halimaw. Sa bagong sistemang ito, lumaban muli ang sangkatauhan. Naipagtulakan nila pabalik ang mga halimaw. Ngunit huli na, wasak na ang karamihan sa mundo. Marami pa ring lugar na hindi naaabot ng mga hunter. Mga lugar na tuluyang nilamon ng mga halimaw. May mga liblib na bayan at inabando ng lungsod, na nanatiling pugad ng mga nilalang. Ang mga taong nagtatago sa takot, wala nang magawa kundi hintayin ang kanilang kamatayan. Pero sa gitna ng lahat ng kadilimang iyon, may munting liwanag na unti-unting sumilay. Sa TV, ipinakita ang isang napakagandang babae, na naglalakad sa bakuran ng shrine. Ipinaliwanag ni No na ang babaeng iyon ay ang Celestial Maiden. Im Gaol, isa siyang dating pambansang aktres, na naging unang Celestial Maiden upang protektahan ang Korea. Bago siya, may iba't ibang uri ng banal na nilalang.
Ngunit si Imgaol, ang kauna-unahang tumanggap ng titulong tunay na Diyosa, taglay ng Celestial Maiden ang isang natatanging kapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang mana, at pigilan itong magtipon-tipon sa isang lugar, at mawala sa kontrol. Ang kakayahang ito ang nagbibigay balanse sa daloy ng mana sa buong lupain. Upang maprotektahan siya, 12 makapangyarihang nilalang ang naitalagang mga tagapagtanggol niya. Sila ay kilala bilang ang 12 Sovereign. Sa puntong ito, lumitaw ang Maiden sa live broadcast. Lumapit siya sa harapan, at nanalangin sa langit at sa lupa, humihiling ng lakas upang maprotektahan ang kanyang bansa. Habang siya'y nagsasalita, isinabuhay niya ang kanyang kapangyarihan. Kumalat ang enerhiya sa buong Korea, inaayos ang balanse ng mana, at pinipigilan itong mag-ipon sa mapanganib na antas. Ipinahayag ng reporter na ginamit ng Maiden ang kanyang banal na kapangyarihan. Habang lumalaganap ang mahika ng Maiden sa buong lupain, nagiging malalim at kumikislap ang kulay asul ng kalangitan. Nagdesisyon si Yuna na gusto niyang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Gamit ang sarili niyang mga mata, lumabas siya at sumunod naman ang iba. Samantala, si No at ang kanilang mga magulang ay magkasamang nakatayo. Pinagdikit ang kanilang mga kamay sa panalangin. Lumabas din sa kanilang mga balkon ang mga kapitbahay at nakisali sa panalangin. Nang makita ito, sinabi ni Yuna na magdadasal din siya. Pagkatapos, niyaya niya si No na manalangin kasama niya. Pero iba ang iniisip ni No. Sa isip niya, naniniwala siyang walang Diyos. Mula nang siya'y ipinanganak, puro pagkawasak at paghihirap lang ang nakita niya. Iniisip niya na kung may Diyos man noon. Matagal na rin itong namatay. Natapos ni Yuna ang kanyang panalangin at tahimik na. Naghiling na sana ay manatiling payapa ang kanilang pamilya. Nang makita ni No ang sinseridad niya, bahagya siyang ngumiti. Pagkatapos, pinagdikit niya rin ang kanyang mga kamay at nagdasal. Nais niya na sana'y manatili siyang masaya kasama ang kanyang pamilya sa pagkakataong ito. Lumipas ang panahon at 6 na taong gulang na si No. Palapit na ng palapit ang malagim na insidenteng kumitil sa kanyang pamilya. 6 na taong gulang na ngayon si No. At dumalo sa kanyang unang araw sa kindergarten. Binati siya ng kanyang guro na si Tayo. At hiniling na ipakilala niya ang sarili sa klase. Tumayo si No sa harap ng lahat at sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi niya na 6 na taong gulang siya. At masaya siyang makilala sila. Tiningnan siya ni Tayo at tinanong kung iyon lang ba. Sinabi niya kay No na gusto rin ng ibang bata na maging kaibigan niya. Kaya't dapat ay magsalita pa siya ng kaunti. Pero sa isip ni No, wala siyang interes na makipagkaibigan sa mga batang iyon. Biglang sumigaw ang isang batang babae kay No. Tiningnan siya nito at tinanong kung bakit siya nasa klase niya. Nagulat si No sa nakita. Hindi niya inaasahan na si Fat Minji ay nasa parehong klase niya. Nang marinig ang tawag na iyon, lalong nagalit si Minji. Sinigawan niya si No. Paalalang ilang beses na niyang sinabi na huwag siyang tawaging ganoon. Pumasok si Tayo at sinabing kalma lang ang lahat. Wala raw dahilan para mag-away. Pagkatapos, binigyan niya ang lahat ng libreng oras hanggang tanghalian. Sinabi ni Tayo kay No na malaya siyang gawin ang kahit anong gusto niya. At maaari rin siyang subukang makipagkaibigan kung gugustuhin niya. Pagkasabi pa lang nito, nagsimulang lumapit ang mga bata kay No. May isang batang nagtanong kung saan siya nakatira. Habang ang isang babae naman ay nagtanong kung gusto ni No na maglaro ng bahay-bahayan kasama nila. Tahimik na pinanood ni Tayo ang lahat ng ito. At inisip niya na hindi na niya kailangang mag-alala kay No. Mukhang maayos naman ang lahat. At nakikisama si No sa ibang mga bata. Pero, hindi talaga interesado si No sa pakikipaglaro sa iba. Nagawang kumawala ni No sa grupo. At nagtungo sa bahagi ng silid-aklatan ng kindergarten. Pagdating niya roon, naisip niya na sa wakas ay nakatakas siya sa mga bata. At nahanap ang katahimikan. Pumili si No ng isang aklat at nagsimulang magbasa. Habang nakaupo siya roon, may isang batang babae sa malapit na napatingin sa kanya. At maingat siyang pinanood. 3 batang lalaki ang pumasok sa silid-aklatan. Ang nasa gitna ay si Choi. Habang nanatiling tahimik ang dalawa sa likod niya. Tiningnan ni Choi ang batang babaeng katabi ni No at nagsalita. Tinanong niya ito kung mag-isa na naman ba siya roon. At kung nagbabasa na naman ba siya ng libro. Walang paabi, biglang hinablot ni Choi ang laso mula sa buhok ni Yang at itinaas ito. Sinabi niyang mukhang wala naman itong silbi.
Nakiusap si Yang na ibalik iyon. Pero nagsimulang mang-asar si Choi at tumangging ibalik. Nagsimula siyang tumakbo palibot-libot, habang hawak sa taas ang laso. Habang si Yang naman ay nagsimulang maiyak. Nagmakaawa si Yang na ibalik iyon. Sinasabing bigay iyon ng kanyang ama. Hindi siya pinansin ni Choi at inilabas pa ang dila. Halatang aliw na aliw sa pagdurusa ng bata. Ngunit nagsalita si No. Sinabi niyang ang lahat ng ito ay mukhang sobrang kabataan at walang kwenta. Nang marinig ito, nag-iba ang ekspresyon ni Choi. Napuno ng galit ang mukha niya at humarap siya kay No. Hinihinging ulitin ang sinabi niya. Humakbang si No palapit, tumapat sa mukha ni Choi. At kalmadong inulit na ang lahat ng ito ay pambata lamang. Si Choi, ngayon ay galit na galit. Sinubukan ni Choi na suntukin si No. Pero madaling naiwasan ito ni No. Sinipa niya ang binti ni Choi. Kaya nawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa proseso, nahulog mula sa kamay ni Choi ang laso. At napunta sa kamay ni No. Pagkatapos ay lumingon si No sa batang babae. At ibinalik sa kanya ang kanyang laso. Si Choi, habang nakahiga pa rin sa lupa, ay tumingin kay No na may galit. Sumigaw siya na hindi niya palalampasan si No sa ginawa nito. Pero si No ay hindi man lang siya pinapansin. Sa isip ni No, hindi niya inaasahang makarinig ng ganoong salita. Mula sa isang 6 na taong gulang na bata, tinitigan niya lang si Choi ng matalim. At sa sandaling iyon, napatigil si Choi. Wala nang ibang nasabi, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo. Sumisigaw na babalikan niya si No sa susunod. Lumapit si Yang kay No. Maingat niyang hinawakan ang manggas ng kanyang damit. At mahina siyang nagpasalamat, para sa pagbabalik ng kanyang laso. Tiningnan siya ni No, tila malalim ang iniisip. Naalala niya sina Minji at Choi, na parehong may bahagyang mas mataas na antas ng mana, kumpara sa karaniwang tao. Pero bukod sa kanilang dalawa, karamihan sa mga batang narito, ay tila walang kakaibang kakayahan. Dahil sa pagkamausisa, nagpasya si No na suriin ang antas ng mana ni Yang. Sa sandaling ito niya ang atensyon dito. Nakita niya ang nakakagulat na bagay. Mula sa loob ng batang babae, isang napakalakas na agos ng mana ang kumakalat palabas. Bahagyang lumaki ang mga mata ni No. Nang mapagtanto niya kung gaano karaming mana ang taglay ni Yang. Hindi lang basta maraming mana si Yang. Mas marami pa ito kaysa sa kapatid ni No. At hindi lang basta dami. May perpektong kontrol pa siya rito. Ang ganitong uri ng talento ay hindi normal. Ang isang taong ganito ka-Jose, ay siguradong kabilang sa 12 sovereigns. At kahit hindi pa siya kabilang sa kanila ngayon, sigurado sino na pwede siyang maging alagad ng isa sa 12 sovereigns. Maingat na pinagmamasdan ni No si Yang. Iniisa-isa ang kanyang obserbasyon. Naisip niya na kahit siya ay bumalik na sa nakaraan. At marami nang alam tungkol sa mundong ito. Ni minsan ay hindi pa niya narinig ang pangalan ng batang si Yang. Kung tunay ngang ganito kataas ang potensyal niya, sa hinaharap, maaari siyang maging isang napakasikat na player. Base pa lang sa antas ng kanyang mana. Tiningnan ni No si Yang at sinabi, na mula ngayon ay dapat silang maging magkaibigan. Bahagyang nagulat si Yang, ngunit tumango at nakipagkamay sa kanya. Nagpatuloy sa pag-iisip si No, na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pero isang bagay ang sigurado. Ang batang ito ay may napakalaking potensyal. At sa mundong ito, mas mainam na manatiling malapit sa mga taong may talento. Samantala, sa bahay ni No, nakaharap sa salamin ang kanyang ina, at inaayos ang brooch na nakapin sa kanyang damit. Ngumiti siya ng mainit, habang tinitingnan si No. Sinasabi niyang napakaganda ng carnation, na ginawa nito para sa kanya. Pinanood siya ni No, habang nasa isip pa rin niya ang simpleng handicraft na ginawa niya sa kindergarten. Hindi niya inaasahang lubos itong pahahalagahan ng kanyang ina. Ngunit heto siya ngayon, suot ito ng buong pagmamalaki. Bigla namang lumingon ang kanyang ina kay Yuna. At pinuri rin ito, sinasabing mahusay rin ang ginawa nitong carnation. Sino, habang maingat na pinagmamasdan ito, ay napaisip, na hindi naman talaga mahusay si Yuna pagdating sa paggawa ng ganitong mga bagay. Ngunit sa susunod na sandali, iniabot din ito kay No ang isa. Habang masigla ang ekspresyon sa kanyang mukha, pinanood ng kanilang ina ang palitan. At sa may pilyang ngiti, lumingon siya kay No. Binanggit niya,
Sinabi ng ina ni No na nakita niyang gumawa ito ng sobrang carnation kanina. At tinanong kung para ba iyon kay Yuna. Sumagot si No na para talaga iyon kay Lola. Habang nakatayo siya roon, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Nawala ang buong pamilya niya. Wala siyang mga magulang, pero taon-taon sa paaralan ay inaatasan pa rin siyang gumawa ng carnation. Tuwing inuuwi niya ito, lagi itong tinitingnan ng kanyang lola. At pagkatapos, ilalagay ang bulaklak sa ibabaw ng kabinet ng sapatos bilang palamuti. Taon-taon itong nangyari, pero sa kabila ng palagi niyang paggawa ng carnation, ni minsan ay hindi niya nagawang personal na ibigay ito sa kanyang lola. Noon, palagi niyang iniisip na kung ibibigay niya ito mismo, baka mawala ang kanyang matinding galit. Sa mga halimaw na pumatay sa kanyang pamilya, natakot siyang mawala ang kanyang puot. Kung gagawin niya iyon, pinigilan niya ang sarili, hanggang sa araw na pumanaw ang kanyang lola. Pero sa pagkakataong ito, desidido siyang hindi na ulitin ang parehong pagkakamali. Naalala ni No, kung paanong minsan, ang pamahalaan ng Celestial Maiden, ay nagtayo ng isang kalsada, patungo sa isang dating ipinagbabawal na lugar. Ang kalsadang ito ay ginawa upang pagdugtungin ang normal na mundo at ang restricted zone, para mabigyan ng pagkakataon ng mga ordinaryong mamamayan na makapasok. Dahil bagong bukas ang daan, maraming hunters ang inihanda, bilang seguridad sakaling may emergency. Ngunit sa mismong araw ng pagbubukas, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang halimaw na kraken ang biglang lumitaw. Wala itong babala, at dahil sa laki at lakas nito, maraming tao ang agad na namatay. Kabilang sa mga nasawi ang pamilya ni No, na noon ay papunta sana upang makipagkita sa kanilang lola. Muling nabalik sa kasalukuyan ang isip ni No, nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Sinabi nito na malapit na ang bakasyon, at tinanong kung gusto nilang dalawin ang kanilang lola. Pagkarinig niya rito, naisip ni No na dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Buo ang kanyang desisyon, hindi pwedeng pumunta ang kanyang pamilya sa bahay ng lola. Nagsimula siyang magpaliwanag, ibinahagi ang mas malalim na katotohanan tungkol sa pamilya ng kanyang ama. Ang kanyang lola ay mula sa panig ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay isang ulila, at ang lola mula sa ina ang siyang nag-aruga sa kanya. Nang siya'y nawala at wasak, ang kanyang lola ang naging sandigan niya. Nagbigay ng pagmamahal at pag-aaruga, hanggang sa kanyang huling hininga. Habang iniisip niya ito, muling nagsalita ang kanyang ama. Sinasabing delikado noon ang kalsadang patungo sa bahay ng kanilang lola, ngunit ngayon ay may mas ligtas na ruta na, at may mga tagapagbantay. Ayon sa kanya, maayos na ang lahat kung sakaling tutuloy sila roon. Sinabi ni No sa kanyang mga magulang, na hindi sila pwedeng pumunta. Napansin ng kanyang ina ang kakaibang tono niya. Lumapit ito at tinanong kung ayaw na ba niyang dalawin ang lola nila. Ipinaalala nito, na gumawa pa nga siya ng carnation para rito. Napagtanto ni No na kailangan niyang magpalusot. Sinabi niya sa ina na gusto naman niyang dumalaw. Pero hindi ngayon. Sa isip niya, bilang bata, kailangan niyang makaisip ng magandang dahilan para hindi maghinala ang kanyang mga magulang. Binanggit ni No ang araw ng mga bata, na malapit nang dumating. Sinabi niyang matagal na niyang gustong pumunta sa amusement park, lalo na para sumakay sa roller coaster. Nang marinig ito ni Yuna, na nakatayo malapit, agad siyang sumang-ayon at sinabi ring, gusto niyang pumunta sa amusement park. Sumang-ayon ang ama ni No, at sinabi na pareho silang dalawa, ni Yuna na hindi pa nakapunta sa isang amusement park. Ipinaliwanag naman ng ina ni No, na hindi sila masyadong lumalabas ng malayo, dahil sa banta ng panganib sa paligid. Ang ama ni No, pagkatapos ay pumayag ang ama ni No na dalhin ang pamilya sa amusement park kinabukasan. Tiniyak ng kanyang ina na magbabaon siya ng masarap na tanghalian. Sumingit si Yuna, humihiling ng sandwiches at chicken nuggets. Si No ay nakaramdam ng kaunting ginhawa ngunit may halong pag-aalinlangan. Hindi niya kayang pigilan ang paglitaw ng kraken. Pero kahit papaano ay maaari niyang ilayo ang kanyang mga magulang sa panganib. Kung mananatili silang ligtas, marahil ay may pag-asang mabago pa ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ng kanyang ina. Pagkasagot niya, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mabilis siyang nagsalita, sinasabing pupuntahan niya agad ang kanyang ina.
Napansin ng ama nino ang reaksyon ng kanyang asawa at tinanong kung may problema. Sumagot ito na bigla raw bumagsak ang kanyang ina. Nagulat sino, paano ito nangyari? Ang kanyang lola ay palaging malusog. Maayos naman ang lahat hanggang sa umalis siya papuntang Player Academy. Nagsabi ang ina nino na hindi siya naniniwalang malubha ang kalagayan ng kanyang ina. Pero gusto pa rin niyang makita ito. Pumayag ang kanyang ama na samahan siya. Tiniyak nitong pareho rin siyang nag-aalala at pupunta silang magkasama. Gayunman, nag-alala ang ina nino tungkol sa mga bata. Sabi ng ama nino, hindi nila maaaring isama ang mga bata sa theme park sa ganitong sitwasyon. Kaya't pupunta na lang sila sa bahay ng kanyang ina kinabukasan. Kapag bukas na ang bagong daan, makaraan ang sandali, lumapit ang ina nino sa kanya. Mahinahon itong nagsalita at ipinaliwanag na kailangan niyang maintindihan. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang lola. Alam niyang matagal nang gustong-gusto nino na pumunta sa amusement park. Pero kailangan niyang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Habang tahimik sino, nagsimula siyang mag-isip ng malalim. Iniisip niya kung ang mga pagbabagong ginagawa niya sa nakaraan ay magdudulot ng mas malalalang resulta. Ang kanyang lola ay nasaktan na dahil lang sa tangka niyang baguhin ang kinabukasan. Kung pilitin pa niya itong baguhin, baka mas malala pa ang mangyari. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang pagtatagpo ng kanyang pamilya at ng Kraken. At nararamdaman niyang wala siyang magawa. Pero pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigo, pinatatag nino ang kanyang sarili. Ngayong pagkakataon, alam niyang iba na. Ang kaibahan ay siya mismo. Maaga pa lang ay sinimulan na niyang i-absorb ang kapangyarihang magbago ng tadhana. Mas malaki na ngayon ang kapasidad niya kaysa noon. May karanasan na siya na wala siya dati. At dahil sa karanasang iyon, alam na niya kung paano labanan ang mga halimaw na paparating. Nagdesisyon sino. Sinabi niya sa kanyang ina na naiintindihan niya at pupunta sila para makita ang kanilang lola. Tiniyak din niya sa sarili na kung hindi man niya mapigilan ang pagtatagpo ng Kraken at ng kanyang pamilya, siya mismo ang haharap sa halimaw. Habang nagmumuni-muni, sinimulan nino na ipaliwanag ang mga antas ng panganib ng mga halimaw. Ayon sa Player Association, ang mga halimaw ay nire-rango mula 9 hanggang 1, kung saan ang rank 1 ang pinakamapanganib. Bawat rango ay tumutukoy sa antas ng panganib at komplikasyon. Ang Kraken ay isang rank 3 monster. Makapangyarihan, ngunit hindi kasing taas ng pinakamabangis. Ang rank 1 monster ang siyang pumatay kay No sa kanyang nakaraang buhay. Isang puwersang tagapagwasak na may napakalakas na kapangyarihan. Ngayon, habang naghahanda sa laban kontra Kraken, mas matibay ang loob ni No. Alam niyang kahit na ang Kraken ay rank 3 lamang, ito ay na-downgrade lang dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ng mga hunter. Ngunit sa kasalukuyan, ibang-iba ang sitwasyon. Ang mga hunter na itinalagang magbantay sa daan ay mula I hanggang C rank lamang. At tiyak na hindi nila kayang tapatan ang Kraken. Alam ni No na hindi niya ito kayang patumbahin mag-isa, kaya't naging malinaw ang kanyang layunin. Kailangan niyang pigilan ang Kraken kahit kaunti, upang mabigyan ng oras ang isa sa 12 sovereigns na dumating at tuluyang puksain ito. Naghandang kumuha sino ng 2 sandata, isang gunting at isang box cutter. Habang tinitingnan niya ito, naisip niyang ito lamang ang mga kasangkapan na maaari niyang madala ng hindi nakakatawag ng hinala. Saglit din niyang naisip kung pwede bang kumuha ng kutsilyong pangkusina. Pero itinanggi niya ang ideya, kung bigla itong nawala, tiyak na magtatanong ang kanyang ina. Ang mga mas maliliit na sandata naman ay maaaring makapanakit pa rin kung balutan ng mana. Biglang pumasok si Yuna, sinabing oras na para umalis. Agad na tumugon si No, sinasabing handa na siya. Maya-maya, nakaupo na si No sa loob ng sasakyan. Maingat na sinabi ng kanyang ina na magpahinga siya. Tulog si Yuna, pero gising na gising si Noah, nalulunod sa kanyang mga iniisip. Nagtataka siya kung bakit hindi pa lumilitaw ang Kraken. Naisip niya kung nagbago na ba ang hinaharap, at baka hindi na ito lalabas sa lugar na ito. Tahimik siyang nananalangin, umaasang makakatawid sila sa tulay ng walang aberya. Biglang sumabog ang kaguluhan habang biglang gumuho ang tulay, at nagsimulang bumagsak ang mga bato at debris, dinudurog ang mga sasakyang nasa ilalim. Sa gitna ng pagkawasak, doon sa wakas nakita ni No ang halimaw. Lumitaw ito, ang dambuhalang nilalang ay nakakatakot ang anyo.
Habang pinapalo ng Kraken ang paligid gamit ang higanteng mga galami, sinimulan nitong patayin ang lahat ng madaanan. Ang mga taong nasa kabilang bahagi ng tulay ay nagtakbuhan, desperadong makalayo sa halimaw. Ngunit biglang dumating ang mga hunter na naka-antibay sa lugar. Mabilis silang kumilos, layuning protektahan ang mga sibilyan. Subalit nabigo ang kanilang pagsisikap. Sa isang hampas lang ng galami ng Kraken, tinamaan ang leader ng mga manlalaro at napatay agad. Ang pagkamatay ng kanilang leader ay nagdulot ng matinding takot sa natitirang mga hunter. Tumakbo sila, iniwan ang kanilang mga pwesto. Nagalit ang mga sibilyan sa kanilang nakita. Sumigaw sila sa mga tumatakbong hunter, tinatawag silang duwag dahil tumakbo sila imbes na protektahan ang mga tao. Tumingin ang ama nino sa paligid na wasak. Hinarap niya ang kanyang mga anak at hinikayat silang agad umalis sa lugar. Sinabi niyang kung mananatili silang kalmado at magkasama, makakaligtas sila. Tiniyak niyang magtiwala lang sila sa kanya at sundan siya. Unti-unting naiintindihan nino ang layunin ng kanyang ama. Nararamdaman ng kanyang ina ang panganib kaya't agad siyang nagsalita. Sinabi niyang kailangan nilang makinig sa kanilang ama, kailangan nilang lisanin agad ang sasakyan at ang lugar kung nais nilang mabuhay. Agad na bumaba ang pamilya nino sa sasakyan. Ngunit nahirapang tumayo si Yuna, nanginginig ang kanyang mga binti. Nagtataka siya kung bakit nanginginig ito ng sobra, kahit na gustong-gusto niyang maglakad. Napansin ng kanilang ama ang takot niya, kaya't agad niya itong binuhat sa balikat. Pagkakita nino sa ginawa ng ama niya, tinanong siya kung kaya ba niyang maglakad ng maayos. Sinabi nino na ayos lang siya at handa na siyang tumakbo. Samantala, may isa sa mga hunter na tumatakbo sa unahan ng sumigaw, sinabihang sumunod sila agad. Sumunod sino at ang kanyang pamilya sa manlalaro habang gumagalaw ito. Mabilis na nag-isip sino. Napagtanto niyang nakita na ng mga hunter ang tunay na kalikasan ng halimaw. Isa itong rank 3 Kraken. Alam ng mga hunter na wala silang laban sa nilalang na iyon. Ang tunay nilang layunin ay mailigtas ang lahat palayo sa panganib. Agad na sinabi nino na ang tunay na problema ay hindi lang ang Kraken. Habang sinusundan nila ang direksyon ng manlalaro, nasaksihan nila kung paano tinamaan ng sibat ang manlalaro. Tumagos ito sa kanyang katawan at itinapon siya palayo. Napansin nino ang pagdating ng mga bagong halimaw, rank 7 diver monsters na umaakyat sa tulay. Kilala niya agad ang mga ito. Walang sinayang na oras ang mga diver. Agad nilang inatake ang isang manlalaro, biniyak ito sa kalahati. Marami pang halimaw ang sumunod, inaatake ang lahat, pati mga hunter. Nagkagulo ang mga sibilyan at hunter, sabay-sabay na nagtakbuhan upang makaligtas sa biglaang pag-atake. Isang manlalaro ang sumigaw para humingi ng healing magic matapos masugatan ang isang babae. Ngunit bago pa man may makakilos, may isang diver na naghagis ng sibat at tinamaan ang healer. Dumagsa pa ang mga diver, pinupunit ang mga hunter at sibilyan, walang iniiwang buhay sa kanilang dinaraanan. Determinado ang ama nino na mailigtas ang kanyang pamilya. Pinatatag niya ang loob ng kanyang mga anak, sinabing magtiwala lang sa kanya at sundin siya. Binigyang diin niya na huwag silang lilingon, anuman ang mangyari. Binuhat niya si Yuna, at kasama ang buong pamilya, tumakbo sila ng mabilis patungo sa kabilang dulo ng tulay. Pero habang tumatakbo sila paaban, ginamit ng Kraken ang mga galami nito upang sunggaban ang ilang sasakyan at ihagis ang mga ito sa ere. Bumagsak ang mga sasakyan, binara ang pangunahing daan ng pagtakas. Napansin ito nino at agad na binalaan ang kanyang ama, pero napilitan silang huminto. Biglang sumabog ang isang napakalakas na pagsabog sa harap nila habang sumabog ang mga sasakyan, tuluyang isinara ang daan. Dalawang hunter na malapit sa kanila ang nagsigawan, frustrado sa pagkaalam na hindi pa dumarating ang kanilang backup. Tinanong ng isa kung nasaan na ang mga reinforcement nila, habang sinagot ng isa na huli na para doon, kailangan na nilang harapin ang mga halimaw mag-isa, hanggat hindi pa dumarating ang tulong, kung darating man. Naririnig nino ang kaguluhan sa paligid at nagsimulang balikan sa isip ang huling beses na nakaranas siya ng ganitong sitwasyon. Naalala niya kung paanong inabot ng 12 sovereigns ang 30 minuto bago dumating noon. Hindi kasing lakas ng mga sovereign ang mga hunter na narito ngayon, pero sa ngayon, nakakaya pa nilang harapin ang mga halimaw. Alam niyang kapag hindi na kontrol ang Kraken, kapag hindi ito agad na-resolve,
tiyak na mamamatay silang lahat. Pinatatag ni No ang sarili. Sinabi niya sa sarili na handa siya para dito. Handa siyang harapin ang posibilidad na magkawindang-windang ang lahat. Desidido siyang protektahan ang kanyang pamilya, kahit kapalit pa nito ang sariling buhay. Inabot niya ang kanyang bag at kinuha ang scissors at cutter. Hinarap niya ang kanyang mga magulang at sinabihang huwag gagalaw, manatili sa pwesto hanggang dumating ang backup. Ang ama ni No, bagamat litong-lito pa rin sa sitwasyon, ay nakinig habang kalmadong. Ipinaliwanag ni No na kaya pa silang protektahan ng mga hunter, sa ngayon. Umiikot na sa isip ni No ang pinakamasasamang posibilidad. Alam niyang kailangan niyang iwan si Yuno kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Tiniyak niya sa kanyang ama na kakayanin ni Yuna ang sarili niya kung dumating man sa ganoong punto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, nagsimulang tumakbo si No papunta sa Kraken habang ina-activate ang Heavenly Steps technique. Labis ang bilis na ibinigay ng teknik, pero habang patuloy siyang sumusugod, nararamdaman na ni No ang pagod sa kanyang katawan. Naalala niya kung paano niya ito ginagamit noon sa kanyang nakaraang buhay ng madali, pero ngayon, dahil sa mas maliit na katawan, mas mahirap itong panatilihin. Gayunpaman, pinipilit ni No ang sarili. Alam niyang hindi ito angkop sa kanya, pero handa siyang lampasan ang sarili niyang limitasyon para marating ang Kraken. Mabilis siyang gumalaw papalapit sa Kraken, binaliwala ang mga babala ng mga tao sa paligid na sinasabing huwag siyang lumapit sa mapanganib na lugar. Habang sumusugod, ilang diver monsters ang hamarang sa kanyang daan. Kinuha ni No ang cutter niya, nabalutan na ito ng magic, at hinampas ang lalamunan ng unang diver, agad itong napatay. Sumugod ang isa pa, pero sinipa ito ni No pabalik, saka mabilis na hiniwa rin ang leeg nito. Isa pang diver ang sumugod, pero pinatumba rin ito agad ni No. Subalit, ang ikaapat ay nakatama ng sipa sa kanya, dahilan para siya'y matamba ng bahagya. Sa kabila nito, determinado pa rin siya. Paulit-ulit sumugod ang mga diver, ngunit hindi nag-atubili si No. Isa-isa niya silang pinutol, tumpak at mabilis ang bawat galaw. Habang tumitindi ang labanan, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang dating titulo niya, mula sa isang buhay na matagal nang lumipas, kung saan isa siyang undead warrior. Bawat atake ay parang binabalikan niya ang dating sarili. Ang mga alaala ng nakaraan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Patuloy siyang lumaban ng walang pagod, pinupulbos ang mga halimaw na parang may hindi mapigil ang puwersa na nagtutulak sa kanya. Habang bumagsak si No sa lupa, isang diver ang lumabas mula sa ilalim ng sasakyang katabi niya. Bago ito maka-atake, tumalon si No pataas at bumagsak sa ulo ng halimaw, agad niya itong napatay. Isa pang diver ang naghagis ng sibat kay No, ngunit naiwasan niya ito ng bahagya. Agad siyang sumugod at pinatay ang diver bago pa ito makalaban ulit. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni No na sira na ang kanyang cutter. Naiinis siya pero agad niyang kinuha ang kanyang scissors, at napansing naputol na rin ito sa dalawa. Tumakbo siya papunta sa Kraken, muling ginamit ang Heavenly Steps para mapalapit agad. Sa wakas, nakatayo siya sa harapan ng Kraken. Inihagis ng Kraken ang isang sasakyan papunta kay No, naiwasan niya ito sa huling saglit. Mabilis niyang inakyat ang isa sa mga higanteng galame ng halimaw at tumakbo papunta sa mukha nito. Mahigpit niyang hinawakan ang scissors at itinarak ito sa balat ng halimaw, galit na galit habang pinupunit at hinihiwa ang balat nito. Nagpumiglas ang Kraken pero hindi huminto si No. Patuloy siyang sumaksak at humiwol ng buong lakas. Bilang tugon, tinaas ng Kraken ang isa pang galame para durugan si No, pero naiwasan niya ito at ligtas na bumagsak sa lupa. Pagtingin niya sa kanyang scissors, napansin niyang basag na ang isang talam nito. Gayunpaman, tiningnan niya ang kabilang bahagi at mahinang sinabi sa sarili, pwede na to, sa ngayon. Ang Kraken, gamit ang malalaking galame nito, ay patuloy na sumusubok hulihin si No. Mabilis niyang naiilagan ang mga ito at umaakyat sa mga galame ng halimaw, handang umatake gamit ang kanyang gunting. Ngunit habang papalapit na siya para umatake, isa sa mga galame ng Kraken ang biglang hamampas sa kanya. Si No ay nasa ere at hindi na niya naiwasan ang atake. Tinamaan siya ng galame at tumilapon siya palayo. Sa kabila ng matinding hampas, hindi siya sumusuko. Bagbog man ang katawan, nananatili siyang determinado.
Napagtanto niyang halos wala na siyang natitirang lakas, pero hindi siya uurong. Habang nakatayo siya sa tulay, biglang hamampas ang galami ng Kraken sa ilalim niya, winasak ang mga halijing sumusuporta sa istruktura. Nagsimulang gumuho ang tulay, at naramdaman ni Noe na nawawala ang lupang tinatapakan niya. Nahulog siya, pero sa paanong paraan, nagawa pa rin niyang maibalik ang kanyang balanse. Binuhat ng Kraken ang isang dambuhalang truck at inihagis ito diretso kay Noe. Sa buong lakas niya, inundayan ni Noe ng kanyang sandata ang truck at hinati ito sa dalawa bago pa ito tuluyang bumagsak sa kanya. Gayunpaman, habang nahahati ang truck, napansin niyang tuluyan ng nawasak ang kanyang sandata. Pagod na pagod at halos mawalan ng malay, naramdaman ni Noe na ibigay na ang kanyang katawan. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin at alam niyang mawawalan na siya ng ulirat. Sa isang iglap, inisip niyang tapos na ang lahat. Pero sa kabila ng unti-unting paghina ng kanyang mga pandama, pinilit niyang manatiling gising. Alam niyang kung bibitaw siya ngayon, masasayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi pwedeng dito na ito magtapos. Pumikit siya, pero isang segundo lang. Sa bug zone ng kagustuhang mabuhay, damilat siyang muli, buo ang loob na tapusin ang laban na ito. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya itong tama. Lalaban siya, at sisiguraduhin niyang magkakaroon ng kinabukasan ang kanyang pamilya, isang kinabukasang puno ng kasiyahan at kapayapaan. Habang pumapalo ang galami ng Kraken papunta kay Noe, handa na siyang salubungin ito. Ang nasa isip niya, ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niyang mabuhay. Ngunit biglang dumating si Yuna at sumigaw sa Kraken, sinabing huwag nitong sasaktan ang kanyang kuya. Sa isang iglap, isang gintong liwanag ang sumabog mula kay Yuna, tinakpan ang buong paligid. Lahat ng halimaw sa paligid niya ay tinamaan ng liwanag at isa-isang naglaho, nagiging alikabok sa ere. Napatitig sino sa mga nangyayari, hindi makapaniwala. Mahina niyang bulong, hindi ito totoo. Isa itong himala. Isang himala na kakaunting tao lang ang taglay. Naalala ni No na sa mundo kung saan siya nagmula, iilan lamang ang may kakayahang gamitin ang ganitong klaseng regalo. Ngayon, habang nakikita niyang hawak ni Yuna ang ganitong kapangyarihan, unti-unting napagtanto ni No, maaaring isa si Yuna sa mga miracle users, mga taong may pambihirang regalo na kayang baguhin ang lahat. Pinalilibutan si Yuna ng gintong liwanag habang kinakausap niya si No, sinasabing magiging ayos ang lahat. Habang tinitingnan ni No ang kanyang mga kamay, napansin niyang tuluyan ng gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Ang gintong liwanag ay hindi lamang nagpapagaling, pinuprotektahan rin sila mula sa halimaw. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay, ang himalang ito ay may kapalit. At ang kapalit ay palaging mabigat. Lumingon si No kay Yuna, tinanong kung ayos lang ba siya at kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Si Yuna, labis ang pagod, ay mahina lamang na nagsabi na antok na siya, bago agad na nawala ng malay. Habang pinagmamasdan siya, napansin ni No ang isang nakakatakot na bagay, halos wala nang natitirang lakas sa katawan ni Yuna. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang mahinang tibok ng kanyang puso. Naging malinaw kay No, ang himalang ginamit ni Yuna upang iligtas sila ay sinipsip ang sariling lakas at buhay nito. Maingat na inihiga ni No si Yuna sa lupa at sinabi sa kanya na magpahinga. Tiniyak niyang siya na ang bahala sa lahat mula ngayon. Ang mana ni No ay muling buo, handa na siyang harapin ang Kraken mag-isa. Sa wakas, lumitaw ng buo ang ulo ng Kraken. Nakatitig ito kay Noe, ngumiti si Noe, at mahinang ulong. Mukhang napagtanto na rin ng halimaw na isa siyang seryosong kalaban. Mabilis na umatake ang Kraken kay No gamit ang maraming tentakulo nito, paulit-ulit siyang hinahampas. Lumalaban si No, pinuputol ang mga tentakulo gamit ang natitirang lakas niya. Napagtanto niyang wala naman siyang natamong kakaibang kapangyarihan, umaasa lang siya sa matinding kagustuhang mabuhay. Unti-unting gumagaling ang katawan niya, pero malayo pa rin siya sa pagiging sapat na malakas para talunin ang Kraken. Ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban ay ang kaalaman na ligtas ang kanyang pamilya. Ngayon, nagbago ang kanyang focus. Hindi niya kailangang talunin ang Kraken, kailangan lang niya itong patagilan ng sapat na oras hanggang sa dumating ang isa sa 12 soberano na siyang hahawak ng sitwasyon. Ilang sandali bago ang insidente sa Kraken, may isang lalaki na nakaupo sa loob ng kanyang kotse, na ipit sa traffic.
Hindi makausad, inis siyang nagbubuntong hininga at nagrereklamo kung gaano kainip ang sitwasyon. Bumaling siya sa driver at tinanong kung sigurado ba itong tama ang kanyang pagmamaneho. Sumagot naman ang driver, ipinaliwanag na ang traffic ay dahil sa pagbubukas ng bagong tulay at lahat ay doon ang punta. Hindi pa rin natuwa ang lalaki, nagkomento na sana'y nag-resign na lang siya sa 12 soberano. Sumali raw siya sa grupo para makipaglaban sa malalakas na kalaban, hindi para protektahan ang mga ordinaryong tao. Hindi raw siya pumayag na maging tagapagtanggol ng mga sibilyan sa panganib. Sa mismong sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Agad na tumunog ang cellphone ng lalaking may pulang buhok. Pagkasagot niya, sinabi ng nasa kabilang linya na marahil ay naramdaman na rin niya ito. Hindi na siya nagpatumpik-tampot pa at diretsyong tinanong kung anong ranggo ng halimaw ang lumitaw. Sumagot ang nasa linya na ang halimaw ay isang Kraken na may ranggo 3. Pagkarinig nito, natuwa ang lalaking may pulang buhok at agad na hiniling ang eksaktong lokasyon ng halimaw. Nakita ng driver ang reaksyon nito at napaisip, isang mapanganib na halimaw ang lumitaw, ngunit imbes na matakot, mukhang tuwang-tuwa pa ito. Nagpatuloy ang kausap sa linya at ipinaliwanag na hindi pa nila alam ang eksaktong lawak ng pinsala, ngunit grabe ang pagkasira sa lugar. Ang mga mangangaso na nauna na nilang ipinadala roon ay hindi sapat na malakas upang kalabanin ang Kraken. Gayunman, pinakalma nila ito at sinabing si Sunduan na siya agad. Samantala, bumaba na ng sasakyan ang lalaki at nagunat ng katawan. Tumingin siya sa direksyon kung saan nagpakita ang halimaw, at nagpa siyang tumakbo na lang papunta roon. Kinuha niya ang kanyang espada mula sa kotse. Nagtaka ang driver at tinanong siya kung seryoso ba siyang lalakad lang papunta roon. Pinaalalahanan siya na 2 oras ang layo ng lugar. Ngunit may kumpiyansang sagot ng lalaki, kailangan lang niya ng 30 minuto. Pagkasabi niya nito, pinatatag niya ang kanyang katawan at biglang tumakbo sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, nawala siya sa paningin. Napatingin ang driver na gulat, tapos ay napangiti. Sabay sabing ito nga ang inaasahan niya mula sa kanilang pinuno. Ang leader daw nila ay laging sabik na makipaglaban sa malalakas na kalaban. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Flame Demon Kang, ang pinuno ng Blaze Clan. 30 minuto nang tumatakbo si Kang ng tuloy-tuloy, at sa wakas ay narating niya ang lugar kung saan naroon ang Kraken. Habang nasa daan, pinapatay niya ang mga halimaw na humaharang sa kanya. Ngunit may napansin siya, ang paggamit ng himala ni Yuna. Naramdaman niya agad ang napakalakas na presensya ng mana at naisip na walang ordinaryong manlalaro sa lugar ang makakagawa niyon. Ibig sabihin, may isang bagong nilalang dito, isang makapangyarihan. Samantala, nakatayo sino sa harap ng Kraken. Pero bago pa man mock-up ang atake ang halimaw, dumating si Kang sa tamang oras at tinaga ang isa sa mga tentakulo ng Kraken. Nakita siya nino at agad niya itong nakilala bilang si Flame Demon Kang, isa sa 12 soberano. Ang Kraken, ngayon ay sugatan, ay agad lamusong sa tubig upang patayin ang apoy sa katawan nito. Ipinaliwanag nino na ang regalo ni Kang ay ang Flame Manifestation, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang apoy. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang Flame Demon. Tumingin si Kang kina Yuna at No, pinagmamasdan silang mabuti. Napansin niya ang mana na dumadaloy kay Yuna at napaisip kung siya nga ba ang nagpakawala ng mahika na naramdaman niya kanina. Napagtanto rin niyang nawala na ito ng malay, marahil ay naubos ang lahat ng kanyang mana. Sino naman, ang siyang matagal nang nagpoprotekta kay Yuna laban sa Kraken. Sa isip ni Kang, ang 2 batang ito ay napakalakas. Nai-excite siyang makita kung gaano pa sila lalakas bilang mga hunter sa hinaharap. Pagkatapos, kinausap niya si No, sinabihang huwag matakot. Wala siyang balak na labanan sila, hindi pa sa ngayon. Nandito lang siya sa isang dahilan, upang patayin ang Kraken. Sinabihan niya ang mga bata na umatras dahil muling aahon mula sa tubig ang Kraken. Matagal nang kilala ni No si Kang bago pa ang kanyang regression. Nang araw na iyon, sinabi ni Kang kay No na alam niyang lumaganap na ang pangalan nito. Ngunit diretsyong sinabi ni No kay Kang na wala siyang pakialam sa gusto nito. Sumagot si Kang na gusto lang naman niyang makita kung totoo ang balita tungkol sa lakas ni No. Hinamon niya si No na lumaban kung totoo ngang malakas ito gaya ng sinasabi ng iba.
Sinabi ni No na wala siyang interes makipaglaban sa kanya. Gusto lang niyang lumayo si Kang sa kanyang daraanan. Pero nagpumilit si Kang, kung gusto raw ni No na makausad, kailangan muna siyang labanan. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag si No at nagsimula ang kanilang laban. Ipinapaliwanag ni No na sa kanyang nakaraang buhay, palaging sinusubukan ni Kang na hamanin siya sa tuwing may pagkakataon. Kahit anong mangyari, lagi siyang hinahamon ni Kang. Hindi kailanman natalo ni No si Kang. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas si Kang. Inilarawan ni No si Kang bilang isang halimaw na isinilang para lang lumaban. Samantala, sinisira ng Kraken ang isa pang poste ng tulay. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang tulay. Ngunit iniisip ni Kang na hindi niya kayang labanan ang Kraken habang pinuprotektahan ang mga bata. Bigla na lang may isang babae na lumitaw sa itaas nila sakay ng helicopter. Ginamit niya ang kanyang mahika at lumikha ng pansamantalang mga haligi sa ilalim ng tulay. Pinagmamasdan ni Kang ang eksaktong timing ng babae at napahanga siya. Ang babaeng ito ay isa rin sa 12 soberano, si Hiram. Pinagalitan siya nito dahil paulit-ulit siyang tinatawag na Holy Mother. Sinabihan siya ni Hiram na pinaalalahanan na siya nito noon na huwag basta-basta sumugod sa mga ganitong sitwasyon. Plano raw sana siyang sunduin ng helicopter, pero heto siya ngayon, gumagawa ng sariling diskarte. Sumagot si Kang na kailangan niyang pumunta roon at wala siyang pakialam sa plano ni Hiram. Napailing si Hiram at sinabihan siyang manahimik, wala siyang pasensya sa mga kalokohan ni Kang. Pero kahit ganon, inihanda niya si Kang sa kung anuman ang susunod. Papunta na raw ang rescue team, pero sa ngayon, kailangan munang mag-focus si Kang sa laban at solusyonan ang problema. Nag-cast ng buff magic si Hiram kay Kang, upang palakasin ang kanyang kakayahan. Ngunit sabi ni Kang, hindi raw niya kailangan ng buffs. Insistado si Hiram na tanggapin na lang niya ang tulong. Sa huli, pumayag si Kang, pero sinabi niyang iniiwan niya ang mga bata sa pangangalaga ni Hiram. Nararamdaman ni Hiram ang kakaibang enerhiya mula kay Yuna. Inaamin niya ito at sinabing naiintindihan niya ang sitwasyon. Muling umahan ang Kraken mula sa tubig. Pinagmamasdan ito ni Kang. Lumapit siya at tumalon direkta sa tubig. Nag-focus siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan ng mas epektibo. Buong katawan niya ay nabalutan ng apoy. Umatake ang Kraken gamit ang malalaking tentakulo nito, umatake mula sa lahat ng direksyon. Ngunit ngumiti lang si Kang. Nasusunog ang mga tentakulo sa bawat banggaan sa kanyang apoy, hindi siya kayang tamaan. Tinitigan ni Kang ang halimaw, tahimik na kinukutsa ang kahinaan nito. Hinugot niya ang kanyang espada, at sa isang mabilis na taga, pinakawalan niya ang isang malakas na alon ng apoy papunta sa Kraken. Tinupok ng matinding apoy ang nilalang, dahilan upang ito ay sumigaw sa matinding sakit. Habang nasusunog ang katawan nito, pinaganya ni Kang ang kanyang buong kapangyarihan, mas lalong lumakas ang apoy. Sa huling mabilis na indayog ng kanyang espada, natalo ang Kraken habang patuloy na nilalamon ng apoy ang katawan nito. Pinatay ni Kang ang kanyang kapangyarihan habang pinagmamasdan ang pagkatalo ng halimaw. Si No, na nakatayo malapit, ay nanunood na namamangha. Punong-puno siya ng tuwa, sa wakas, nasaksihan niya ang pagbagsak ng Kraken. Dumating si Hiram at sinabi sa grupo na huwag mag-alala. Handa na siyang gamitin ang kanyang healing magic para sa dalawa. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang wala ni isa sa kanila ang tunay na nasugatan, wala ni anumang bakas ng sugat. Napaisip si Hiram, napagtanto niyang ang mahikang nakita niya kanina ang siyang humilam ng kanilang mga sugat. Hindi niya inasahang makasaksi ng ganoong himala. May halong pananabik, inabot niya si Yune gamit ang kanyang kamay. Ngunit bago pa siya makagalaw, hamarang si No at sinabing huwag niyang hawakan ang kanyang kapatid na babae. Nagulat si Hiram sa naging tugon ni No. Naramdaman niya ang matinding pagnanasa nitong pumatay sa kanyang mga salita. At sa kabila ng murang edad nito, ang tindi ng aura ni No ay lubos na ikinagulat ni Hiram. Napaisip siya kung paano nakakayang maglabas ng ganoong kapangan-ibang enerhiya ang isang batang tulad niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga helicopter ng rescue team. Agad na napagtanto ni Hiram na kontrolado na ang sitwasyon. Tumanggaw siya at sinabing ngayong nandito na ang rescue team, maaari na silang dalhin sa ospital. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si No. Sana po ay nagustuhan ninyo.
Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, mag-like and share sa ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.